nung wala pa itong coastal road, no, makikita nyo, andyan yung mga kabahayan lang sa gilid, diba? So delikado din para sa mga bahay, especially yung malalapit dito sa coastal areas, lalo kapag malalaki yung alon, no, typhoon, habagat. Ayun yung mga bangka, yan yung mga bahay. So may buhangin pa rin, ayan, oh. So pwede pa rin maligo yung mga tao. At least nabawasan ng impact yung alon. Ayan. So yung mga bangka, kung gusto niyang lumabas, no, papunta dito. So dito sila dadaan sa ilalim nitong tulay. Ayan, palabas dito. Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating video today. So andito nga tayo today po sa Davao City Coastal Road. Andito tayo sa may seawall and nasa harapan natin yung mga talagang naglalakihang wave breaker nila dito, no? Yung pinaka protection nitong coastal areas dito, especially itong seawall laban sa mga malalakas na alon. Sobrang lalaki po niyan and almost, no, level din siya. Hindi naman kasing level, almost ng seawall. So just imagine po, nung wala pa itong coastal road, no, makikita nyo, andyan yung mga kabahayan lang sa gilid, diba? So delikado din para sa mga bahay, especially yung malalapit dito sa coastal areas, lalo kapag malalaki yung alon, no, typhoon, habagat. Oh, so laking bagay. Syempre unang-una coastal road, no, mga motorista, sa mga Davaoeños, and syempre sa mga, especially sa mga residente dito, and lalong-lalo na itong wave breaker. Yan. So, tingnan nyo naman yung impact na lang nung alon pagdating dito kung sakali. So dapat ganyan yung mga ginagamit na din ng mga wave breaker, kasi as you can see sa may bandang Baseco in Manila, talagang sira-sira na yung seawall doon. So ayan, so dapat mainam talaga na ganito na yung mga gamitin na wave breaker po, sa mga coastal areas natin, to prevent syempre yung pagkasira ng lugar, no? Pati yung mga infrastructure dun sa area. Yan. So buo yan, no? The entire stretch nitong Davao City Coastal Road ay merong mga ganito wave breakers po. So pakita ko hanggang dun sa may pinakaunahan lahat. Ayan. Naglalakihan. Kahawig niya yung itsura ng wave breaker, no? Yung parang Pokemon, kung familiar po kayo. Ngayon pa nga lang, no, kung titingnan nyo, naririnig nyo yung impact ng alon. So dito halos wala na tayong kasamang naglalakad, and basically ayan, kabahayan, no? So nung wala pa itong coastal road dito and bahay, tapos diretsong dagat, so malaking bagay din, no, proteksyon ng mga kabahayan dito sa coastal areas po ng Davao City. Sa mga bahay na po yan,
So just imagine before, kung wala pa itong ano, pinaka coastal road, kapag may typhoon or masama yung panahon, habagat. Pero actually ayan oh, may tubig dito. Ayan, dagat pala, hindi tubig. Tubig dagat, in short. So ito yung itsura niya. Ayan po. So malayo-layo na rin po yung nilakad natin. And andito na tayo, halos malapit na dito sa pinakatulay ng segment na to ng coastal road. Tingnan natin. Curious kasi ako, no? Actually pakita ko kung saan pinanggalingan natin. Ayan, doon. So nakita ko kasi ito medyo pataas na area, kaya hindi natin matanaw kung ano yung meron dun sa may kabilang side. So sisilipin natin. Again, baka magtanong kayo or curious bakit nasa gitna tayo ng kalsada. Itong nilalakaran po natin is close pa, no, na segment para dun sa mga motorista. So curious lang ako, gusto kong masilip, no, paglagpas dito sa tulay kung ano bang meron. Ayan oh. Ayan, so almost andito na tayo sa tulay. Ayan, so ito yung tulay. Silip muna tayo dito. May portion pa dito na wala pang pinaka-seawall. So for now parang nilagyan muna ng ano, bakal na harang. Ayan. So ito yung labasan ng tubig sa parang pinakasapa ata yan eh, kung di ako nagkakamali. So dito lalabas yung tubig. Ayan. Ah, okay. Ayun pala yung seawall. Kasi nga pataas na yung area natin dito. Tapos silip naman tayo doon sa may kabila. So parang nagkaroon ng sapa dito. Ayan. Actually may buhangin pa nga rin eh. Ayan. So ito yung kabilang side. Kung titingnan nyo, oh, ayan. Ayan yung mga bangka, ayan yung mga bahay. So may buhangin pa rin, ayan oh. So pwede pa rin maligo yung mga tao. At least nabawasan ng impact yung alon. Ayan. So yung mga bangka, kung gusto niyang lumabas, no, papunta dito. So dito sila dadaan sa ilalim nitong tulay. Ayan, palabas dito. Tapos, syempre, ito yung kabilang side ng tulay naman ng Davao City Coastal Road. Ito po. So, hindi tayo pupunta doon. Sobrang layo na. Kaya maganda talaga na ano, nakabisikleta kayo dito. Meron naman sigurong rentahan dito. Not sure.
Yan. 3 nights na simula nang dumating tayo. Actually every night, no? Simula nang dumating tayo, walang patid yung pag-uulan every night. Yung kulay ng dagat, may po doon okay, no? Asol dito medyo may pagka kulay brown. So again, wave breaker, seawall. May mga ano dito, parang labasan ng pinaka drainage, labasan ng tubig sa drainage, papalabas naman dan babagsak sa pinaka dagat, para syempre hindi ma-stuck dito sa mismong pinakakalsada yung mga tubig ulan, especially on rainy season. Yan po. So hopefully nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa Davao City Coastal Road. Marami pong salamat, God bless, and ingat po tayong lahat.